Tayo po ay nagpapatuloy sa ating Kamakop Emphasis Month na may temang Jesus Only, the Foundation of Our Faith. Wala nang iba na tinutungtungan ang ating pananampalataya kundi ang Panginoong Jesus lamang. We build on nothing else but Jesus Christ, our righteousness. So let us continue to pray. As we begin, manalangin muli tayo sa pagsisimula ng sermon na ito. Lord God, we would like to acknowledge the presence of the Holy Spirit sa kalagitnaan namin. We believe, O Lord God, that to be able to understand and accept your message, this sermon, we need the work of the Holy Spirit. So, hipuin niyo po ang aming puso, buksan niyo po ang aming isipan, at ang aming kalooban at maging handa kami sa iyong ituturo sa amin ngayong umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang katotohanan na nais nating masiyasat sa umagang ito ay Jesus is not just our Savior, He is also our Sanctifier. Jesus is also our Sanctifier, ang tagapagbanal natin. Since Jesus is our sanctifier, ang mahalagang tanong na may kaugnayan doon ay, how is He our sanctifier? And what are the qualities of the sanctification that He has brought to us? Last Sunday, just a quick review, we talked about how Jesus saves. How is He our Savior? Natutunan natin that Jesus saves by resolving the issue of original sin, by substituting Himself for the punishment of sin and the sinners, and by paying the full penalty Himself. Kung ipapaloob po natin sa isang salita, ang lahat ng ginawa na iyon ni Jesus na pagliligtas, mapapaloob iyon sa isang salitang tinatawag natin na justification. Ano ba ang justification? Justification is the act by which God declares a sinner to be righteous, o isang taong walang sala. Ang isang taong dating punong-puno ng kasalanan at kadiliman, kasakiman sa puso, dineclare siya ng Diyos na wala siyang sala, wala akong nakikitang kasalanan sa Kanya, nang maranasan niya yung justification na ibinigay o ginawa ng Panginoong Hesus para sa Kanya. So, hindi dahil sa mga kabutihan nating nagawa, kaya tayo nakaranas ng justification dahil in the first place, wala namang matuwid kahit isa, Romans 3:10. Kundi dahil sa pagiging matuwid ni Kristo na ibinilang na ring katuwiran o righteousness ng mga Kristiyano nang sila o nang tayo ay manampalataya sa Panginoon. So ibig sabihin, our righteousness, our holiness is not our own. Imputed nga raw, para bang idinamay tayo sa righteousness ni Christ. Ang nakikita ng Diyos sa atin ay ang righteousness ni Jesus na Kanyang, doon tayo ipinasok niya. At gaya ng sinabi natin kanina, hindi lang tayo iniligtas ni Kristo sa kasalanan, kundi siya rin ang nagdala sa atin sa isang prosesong tinatawag naman na pagpapaging banal o sanctification, another term. Ano naman ang sanctification? Ang tanong natin. Paano tayo pinapaging banal ng ating Panginoon? Ano-ano ang mga katangian ng pagpapaging banal sa atin? So today, let me walk you through the story of Zacchaeus, the tax collector, and let's answer those important questions. Buksan po natin ang ating Biblia sa Luke 19:1-10. Hiling ko po muli na magsitayo tayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Ito po ang ating scripture reading.
Ako po ay magbabasa mula sa New International Version. Ang salita ng Panginoon, Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. He wanted to see who Jesus was, but because he was short, he could not see over the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, "Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today." So he came down at once and welcomed him gladly. All the people saw this and began to mutter, "He has gone to be the guest of a sinner." But Zacchaeus stood up and said to the Lord, "Look, Lord, here now and now I give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount." Jesus said to him, "Today, salvation has come to this house, because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save the lost." Ang nabasang salita ng Panginoon ay mapakinggan nawa ng mga may pandinig. Magsiupo po tayong lahat. Ano-ano ang mga katangian ng sanctification bilang bunga ng kaligtasang nagmula kay Jesus? Una po, sanctification is a necessary and immediate result of being justified by Jesus, pagpapawalang sala. Nang tayo ay iniligtas ni Jesus, nagresulta iyon ng sanctification that is necessary and immediate. Anong ibig sabihin natin? Punta po tayo sa passage natin. Ang passage na ating nabasa kanina lang ay patungkol sa isang maikling talambuhay ng isang tax collector na nagngangalang Zacchaeus. Na-encounter niya si Jesus sa isang kakaibang paraan. So, tingnan natin yon sa verses 1 to 4. Ang sabi doon, again, Jesus entered Jericho and was passing through. So, pumasok siya sa city of Jericho, tatawid siya doon sa kanyang pagmiministeryo, no? Pagbabahagi ng salita ng Diyos. A man was there doon sa city na yon by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. He wanted to see who Jesus was, but because he was short, he could not see over the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. So sa text na ito, ipinakilala ni Lucas si Zacchaeus bilang isang mayamang chief tax collector. Diba? Sabi nga, he was a chief tax collector and was wealthy. Importante po ito. Importante ang description na ito sa pagbuo ni Lucas ng conversion story ni Zacchaeus. So, as a chief tax collector, bilang yun ang description ni Luke kay Zacchaeus, posibleng pinamamahalaan ni Zacchaeus ang pangongolekta ng tax sa isang malawak na distrito. So, meron siyang hinahawakang distrito ng Roman Empire. Malawak yon. Posible din na mayroon siyang mga tax collector na nagtatrabaho para sa kanya. Meron siyang under na mga tax collector, yun ang kanyang pinapaikot sa buong distrito na hawak niya, and then pupunta sa kanya to deliver yung na-collect na tax. Now, to be described as a wealthy chief tax collector sa panahon na iyon ay maihahalin tulad ngayon sa isang maanumalyang district engineer ng gobyerno. You get the idea? As a prominent and wealthy chief tax collector, ang pagtingin ng mga tao sa kanya noon ay makasalanan. Sapagkat sa panahon na iyon, tax collectors were known as traitors who took advantage of the corrupt system of collecting taxes. Kumikita sila mula sa kickback sa pangongolekta ng tax.
Nagpapatong pa sila. Posibleng wala nga silang ghost projects, pero marami naman silang insertions. Lalo na kung ikaw pa ang chief tax collector ng isang distrito. So, ang Zacchaeus na ito na ipinakilala ni Lucas ay someone who is hated, outcast, and lost because of the nature of his job. Kulang na lang nga ay gawin ng mga tao kay Zacchaeus ang gaya ng ginawa ng mga taga-Indonesia, ng mga taga-Nepal sa kanilang pinaniniwalaang mga corrupt na government officials. Sa kanilang galit sa mga tax collectors, lalo na sa chief tax collector. Now, after establishing who Zacchaeus was, surprise, mayroong nakakagulat sa naging ulat ni Lucas about him. Sa verse 3, ang sabi ni Luke, Zacchaeus wanted to see who Jesus was. Ang sabi pa nga sa ibang version, sa ESV, he was seeking to see Jesus. Seeking, hinahanap niya si Jesus. Ibig sabihin, mayroon ng something deep inside na nangyayari kay Zacchaeus sa pagkakataon na ito, kung kaya naghahangad na siya na makilala kung sino si Jesus. So because of that deep desire to know who Jesus was, hindi inalintana ni Zacchaeus ang parabang nakakahiyang hadlang sa pagkilala niya kung sino si Jesus. Ano yung hadlang na yon? Yung kanyang height. Siguro, dahil sa wala pang cherry fair o star margarine noon, hindi tumangkad si Zacchaeus na gaya ng karamihan. And because he was short, sabi nga doon sa talata, he could not see over the crowd. So hindi niya makita na harangan siya ng mga tao. So paano ba to? Papadating si Jesus, pero hindi niya makita sino si Jesus, sino yung Jesus na ito. Pero dahil nga mayroon ng deep seeking sa kanyang puso, hindi iyon naging hadlang. He ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. Nung nag-iisip siya ng paraan kung paano ba niya makikita kung si Jesus, may nakita siyang sycamore fig tree. And then, pwede niyo yun. Dadaan si Jesus doon siya nagpunta. So madali, nagtamakbo siya doon sa puno at inakyat niya yon. So mas mataas na siya sa iba. Mga kapatid, talagang binigyang diin ni Luke ang bahaging ito ng kwento ni Zacchaeus sapagkat mahalaga ito para ipakita na kumikilos na ang Diyos sa kanyang puso. And this brings us back to our message last Sunday. Maalala po natin yon? Kung saan nakita natin kung paano kumilos ang Diyos sa puso ng nakapakong kriminal. Bagamat sa simula ay kasama siya sa mga tumutuya kay Jesus, makalipas lang ang ilang oras, nagbago ang kanyang pananaw tungkol sa kung sino si Jesus. Isa iyong patunay na kumikilos ang Diyos sa puso ng isang tao kahit ito o kahit hindi ito namamalayan o napapansin kaagad ng mga taong nakapaligid sa Kanya. Minsan nga yung tao mismo, hindi niya yun napapansin. Na para bang, dati, baliwala sa akin yung mga Christian song. Gusto ko yung mga song ng Twice, etc. Ngayon, parang gusto ko na rin pakinggan yung song ng mga popular gospel singers. Pero, di napapansin yon ng mga tao, o minsan tayo din. Pero sa kaso naman ni Zacchaeus, napansin kaagad ni Jesus ang pagkilos ng Diyos sa puso niya. Kaya nga po sa verse 5, when Jesus reached the spot among those many people, He looked up and said to him, "Oh, Zacchaeus, gawa mo dyan. Come down immediately." Dagdag na lang gawa mo dyan. "Zacchaeus, come down immediately.
I must stay at your house today. Mga kapatid, sa sinabing ito ni Jesus, napapansin na ba natin o napapansin ba natin kung paanong nagtagpo ang kagustuhan ni Zacchaeus na makita ang Panginoon at ang pahayag ni Jesus na, I must stay at your house today. That is God at work sa salvation ng chief tax collector na ito. Even though people are trying to seek God, hindi iyon masasatisfy kung hindi niya mamimit si Jesus. So Zacchaeus came down at once and welcomed him gladly. Ang sabi pa ni Luke sa verse 6. I-take note po natin ito mga kapatid, ang description ng pagtugon ni Zacchaeus sa pagtawag ni Jesus sa kanya. He came down at once or immediately, gaya ng sabi sa kanya ni Jesus, come down immediately. So he came down, bumaba siya immediately. And he welcomed Jesus to his house gladly or with full of joy. Hindi napilitan lang, kundi bukas, pusong, at masaya niyang tinanggap si Jesus sa tahanan niya. Ito ay ilan pang mga senyales, karagdagan ng nauna, na ang taong ito na kinamumuhian ng mga tao ay nagiging isa ng tunay na mananampalataya kay Jesus. At iyon, ang nais ni Lucas na ma-establish o maipakita sa verses 1 to 6. Mga kapatid, ganoon din ang nangyari sa atin nang tayo'y sumampalataya kay Jesus. Binungkal ng Diyos ang dati nating matigas na puso upang taniman ito ng binhi ng kanyang salita na sumibol bilang pananampalataya. It was God who planted it. It was God who watered it. And it was God who caused it to grow in your heart. Okay. Now going back to our text. Bumaba na si Zacchaeus sa inakyatan niyang puno at isinama si Jesus sa bahay niya. At nang makarating na sila sa bahay, sa verse 7, all the people saw it and they began to mutter among themselves. Para ba silang mga chismosong bubuyog na nagbubulungan? Ang bulungan nila, nakita mo ba yun? Nagpunta ang sikat na rabay at bumisita sa bahay ng isang chief tax collector. Oh, talaga ba? Oo nga. He has gone to be the guest of his sinner. Probably, napansin iyon ni Zacchaeus, kaya he stood up and said to Jesus. Take note, he stood up and said to Jesus, not to those muttering people, but to Jesus. He said, look, Lord, here and now, I gave half of my possessions to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Sa pagkakataong ito, malinaw na nating makikita ang katangian ng sanctification na binigyang daan ni Jesus sa pagliligtas ng Diyos sa hated, outcast, and lost na chief tax collector. Sanctification is a necessary and immediate result of a person's justification. This profession of faith of Zacchaeus reveals that he possesses faith in Christ. Tandaan po natin ito mga kapatid, na ang isang tao ay hindi naliligtas dahil sa kanyang profession of faith, kundi dahil sa kanyang possession of faith. Ibig sabihin, kung isang tao ay nagpapahayag na siya ay sumasampalataya kay Jesus, ang pahayag na iyon o yung mga kilos na iyon ay nagmumula sa pananampalatayang nasa puso na niya. Kaya
baliwala ang profession of faith if a person doesn't actually possess faith. Malinaw na ipinahayag iyon ni Jesus sa Matthew 7:22-23. Ilang beses na siguro nating narinig ito. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Iyon ang profession of faith ng mga taong ito. Tumawag sila, Panginoon, Panginoon. Tapos sinabi nila ang mga act of faith nila, actions ng kanilang pananampalataya. Nag-prophesy kami, nag-drive out kami ng demons, marami pa kaming miracles na nagawa, nagpagaling ng may sakit, nagpadilat ng pilay, at nagpalakad ng bulag. Ay, baligtad. Ngunit, Jesus would tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Take note of the recognition ni Christ sa kanila. You are evildoers. They were evildoers. Wala pa ring justification na nangyari sa kanila na ang ibig sabihin ay they did not possess genuine faith in Jesus. So baliwala yung sinabi nila sa verse 22, walang dating kay Jesus dahil wala pang pananampalataya, tunay na pananampalataya sa puso nila. Sa ating text, sa verses 1 to 6, trinabaho talaga ni Luke na maipakita kung paano nagkaroon ng pananampalataya si Zacchaeus kay Jesus. Sa verse 8, makikita natin ang isang mahalaga at agarang bunga ng pananampalatayang iyon. Upang nang makita natin iyon, alam natin this guy possesses faith, genuine faith in Christ. Which is, iyon ang karugtong at simula ng proseso ng sanctification sa buhay ni Zacchaeus at ang lahat ng nananampalataya kay Jesus. Iba na siya kumpara sa ibang mayayamang tao noong panahon na iyon. Bilang patunay ng kanyang pagiging kaiba sa ibang mga mayayaman noon, ihambing natin iyon sa karanasan ng isa pang lalaking mayaman. Mayaman din siya, na naunang ipinakilala ni Lucas sa, atras lang tayo ng ilang talata, sa Luke 18:18-23. Ang sabi doon, a certain ruler asked Jesus, Good teacher, what must I do to inherit eternal life? Why do you call me good? Jesus answered, No one is good except God alone. You know the commandments. You shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not give false testimony. Honor your father and mother, the result of faith in God. All this I have kept since I was a boy. Professing na siya ng faith. When Jesus heard this, he said to him, You still lack one thing. Sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then, come, follow me. When he heard this, he became very sad because he was very wealthy. Dahil sa kumpiyansa ng lalaking ito sa faith na ipinapahayag niya, all this I have kept since I was a boy. Bata pa lang ako, gumagawa na ako ng mabuti. Ipinakita sa kanya ni Jesus ang isang bagay na kulang pa sa kanya. Ang necessary at immediate result ng pananampalatayang ipinapahayag niya. Okay? So, seems naghahanap ka pa, ito ang kulang. Sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. This will test your statement. Then come, follow me with nothing. Follow me with nothing to buy, nothing to pay for the tulugan, nothing to buy to assure you have food. Follow me with your nothing.
Ngunit dahil ang mayamang lalaking ito ay may profession of faith lamang at wala siyang possession of faith, when he heard this, he became very sad because he was very wealthy again. Sa version ni Matthew, sinabi pang matapos niyang marinig iyon, umalis na lamang ang lalaki palayo kay Jesus. At malamang, hindi na siya kailanman sumunod pa sa kanya sapagkat hindi niya kayang gawin ang sinabi ni Jesus na kulang pa sa kanya. Isang patunay na wala talaga siyang possessed faith kay Christ. Ibang-iba ito sa naging tugon ni Zacchaeus after lang ng ilang talata. Sa pagpasok ni Jesus, hindi lang sa kanyang bahay, kundi sa buong buhay niya. I give half of my possessions to the poor. And then yung kalahati pa, if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Nagpapakita ito ng katotohanan na si Jesus ang nagsasanctify sa atin, na ang kaligtasang ibinibigay niya ay nagbubunga ng pagbabago sa ating buhay, na ang sanctification ay ang immediate. Hindi nanampalataya ako sa Panginoon, next year na ako mag-change. Immediate na resulta ng pagliligtas sa atin. Pangalawa, yun yung unang katangian ng sanctification na idinudulat ni Jesus sa atin. Pangalawa, although sanctification immediately takes place after justification, after pagliligtas sa atin, it is also a lifelong process and it is inevitable. Tuloy-tuloy na mararanasan ang sanctification habang tayo ay nabubuhay at hindi rin iyon maiiwasan o mapipigilan man. Mangyayari ang pagpapaging banal ng Diyos sa bawat mananampalataya. May kakilala ba kayong isang Kristiyano, local man o abroad, na never nagkakamali o nagkakasala, whether sa salita, gawa, o kahit sa isip man? Meron po kayong naiisip? Wala, di ba? Kung meron man, let's analyze. Kasi, ang Bible mismo ang nagsabi sa 1 John 1:8 and 10. Ang sabi doon, if we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. That's not true. If we claim we have not sinned, we make God out to be a liar and His word is not in us. Hindi lang tayo nagsisinungaling sa sarili natin, sinasabi pa natin sinungaling ang Diyos. Ibig sabihin, kahit nagsimula na ang sanctification sa atin, right after tayong maligtas, partial pa rin iyon. Hindi pa kumpleto. Pero, kahit partial pa lang ang pagpapaging banal o pagiging banal natin, o pagpapaging banal sa atin, ang tamang term, ang sanctification na nangyayari sa buhay ng isang tunay na mananampalataya ay nevertheless true and genuine. Kahit partial yan, genuine yan. Sa verse 9 ng ating text, ito ang naging tugon ni Jesus matapos ideklara ni Zacchaeus ang kanyang willingness na itama ang mga pagkakamaling nagawa at magbigay ng restitution sa mga naapektuhan. Today, salvation has come to this house because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save the lost. This is a bold declaration of Jesus about the new status of Zacchaeus. Ano yung new status niya? Today, salvation has come to this house, to his home. Meaning to say, hindi lang basta nag-stop over ang salvation sa buhay ni Zacchaeus.
na saglit ay bumisita lang at makalipas ang ilang panahon o mabigat na problema o pagbagsak sa tukso ay umalis na uli. Kundi nanirahan na iyon sa puso niya. Salvation has come to this house. Sa madaling salita, ang kaligtasan at ang resulta niyon na sanctification ay ang magiging pangunahing bahagi na ng buhay ni Zacchaeus habang siya ay nabubuhay. Dahil naninirahan na nga ang salvation sa buhay niya. Tandaan natin, mga kapatid, the struggle against sin is for a lifetime. Habang buhay nating kakaharapin at lalabanan ang ating old sinful nature. Even more, our sanctification is a day-to-day experience of being shaped and molded tungo sa maturity in Christ. This is the reason why we should engage in intentional discipleship. Mahalaga po ito. Sadyain natin na pag-aralan at matutunan kung paano tayo magiging tulad ni Kristo na ating Panginoon sa kanyang matapat at malugod na pagsunod sa kautusan at kalooban ng Diyos, which is basically the point, the goal of intentional discipleship. At ang pag-aaral na ito sa discipleship, mga kapatid, tandaan po natin, ay hindi lang nagaganap sa isang whole day o 5-day seminar na matapos tayong maka-attend ng seminar at makatanggap ng certificate of attendance and completion, ay masasabi na natin, finally, na-disciple na ako. Hindi po. Hindi ganoon ang proseso ng ating discipleship bilang bahagi ng ating sanctification. It is a lifelong and practical journey. Lifelong, everyday, hanggang mamatay tayo. And practical, pinapractice talaga. Hindi lang sinasabi, hindi lang sa isip, hindi lang we know how to explain it, pero isinasagawa. Therefore, we intend to do it daily. Ngunit tandaan po natin na ang pagpapaging banal sa atin ni Jesus at pag-a-align ng ating buhay fully sa kalooban ng Diyos ay hindi parang umaakyat tayo sa escalator. Ano ang escalator? Di ba? Isang diretsong puro pataas lang hanggang umabot tayo sa langit, dire-diretso lang ganun. Mayroon ding ups and downs sa ating sanctification. Sa sanctification process, there is a steady growth for the most part of our Christian life. Tuloy-tuloy yang lumalago tayo. Pero, dumarating tayo sa mataas na peak ng ating paglagong espiritual. Mainit na mainit tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Ano man ang i-offer sa atin, sige, I will come. I will join. I will take part dyan. However, posible rin sa isang tunay at totoong Kristiyano na magkakaroon siya ng seryosong pagbagsak at paglagapak for a period of time. Posibleng dahil sa isang mabigat na problema o pagkahulog sa matinding tukso o sa grabing pagkakamali, nag-fall down siya sa kanyang faith at pagsunod sa Panginoon. Pero, matapos ang punto ng buhay niyang iyon, hindi natin alam kung gaano katagal, 1 year, 2 years, 3 months, 1 week, siya ay magsisisi sa maling nagawa, muling babangon at magpapatuloy na sa kanyang matapat na pagsunod kay Jesus at malugod na paglilingkod sa Diyos. This time, let's remember Peter. And probably you know somebody. Ang isang tunay na Kristiyano, bumagsak man ng paulit-ulit, babangon at babangon muli siya at magpapatuloy na may panibago at karagdagang maturity at growth. Kung dati ay sobrang believe siya sa kanyang sarili, wala na siyang iniisip na tama, kundi siya lang, probably sa pagbagsak niya,
nakarealize siya, sometimes I have to be humble. Sometimes I have to listen. Sometimes I had to take advice. At marami pang iba. Dahil ang sanctification na idinulot ni Jesus sa isang tunay na mananampalataya ay, again, inevitable. Hindi mapipigilan. Paano tayo nakakasigurado doon? It cannot be hindered because there is assurance mula mismo sa salita ng Diyos. Philippians 1:6, it says, "And I am sure of this, surely He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ." Encouraging po ba? Mga kapatid, there is no easy step-by-step process of sanctification. Kung meron kayong mabasa doon, na libro, this is a 3-step to sanctification. Pwede niyong basahin, pero it doesn't assure that after mo mabasa yon, fully sanctified ka na. Sa proseso ng ating sanctification, may mga pagkakataong masusugatan tayo. Tutulo ang mga luha natin. Tayo'y masasaktan at mamimighati. Tayo'y lalaitin, aalipustahin, mapapahiya, babagsak. Ngunit sa bawat sugat, sa bawat pagtulo ng ating mga luha, matapos ang pighati, pasakit at pagbagsak, ay mayroon namang paghilom. Pagpahid ng mga luha, kaginhawahan, pagbabalik ng kagaanan ng kalooban, at muling pagbabangon at pag-aangat na ipaparanas ang Panginoon sa atin. Sapagkat He who began a good work in you will not let you fall down. He will bring it to completion. Your sanctification, He will bring it to completion hanggang makita natin siya ng mukhaan. Ang Diyos na siyang nagpasimula ng ating kaligtasan, ang siya ring magsisigurado na makukumpleto ang lifelong process ng pagpapaging banal sa atin. Bilang conclusion, therefore, my dear brethren, as you have always obeyed and struggled to obey, continue to work out your salvation. Work out your salvation with fear and trembling. For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Nakita natin ang ganda ng statement na ito. This is what we call synergism. God works, we cooperate. God makes it sure, we trust. Isang paalala lang po. Kung tunay ang naging pagsampalataya mo sa Panginoong Jesus, iniligtas ka na niya, kapatid. Jesus is now your Savior. So, as God works in you to will and to act, to remind you of your professed faith that you already possess, continue to work out your salvation. Work out, ilabas mo yung faith na nasa iyo at ipakita mo sa iyong gawa. With deep seriousness. That's the point of fear and trembling. Seryoso ka talaga. Take your testimony as a follower of Christ with seriousness and sincerity. Offer your body as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ito na yung cooperation natin. Sapagkat ang sanctification na idinulot ni Jesus at isinasagawa ng banal na Espiritu sa ating buhay ay habang buhay at tiyak na magpapatuloy hanggang makumpleto ito. Purihin ang Panginoon, salamat sa Kanyang pagpapaging banal sa atin.